Hi sa inyong lahat! Isang natatanging pagbubuod ng pelikula na handog ng Tagalog Cinecaps, kung saan tatalakayin ko ang Parallel, isang drama sci-fi thriller na pelikula. May mga spoiler dito. Nagulat si Vanessa sa pagtama ng ibon sa salamin sa isang woodhouse at inaliw siya ng kanyang asawang si Alex. Pinag-uusapan nila ang isang malakas na ingay mula sa kagubatan na sinasabing nagkaroon ng kakaibang mga eksperimento. Iminungkahi ni Martel na may hinahanap ang kanilang ama, ngunit hindi ito pinapansin ni Alex. Nagpasya si Vanessa na maglakad-lakad sa kagubatan at binigyan siya ni Martel ng isang rifle. Pinag-uusapan nila ang pagbebenta ng bahay, ngunit tutol si Vanessa. Pinatawad siya ni Alex sa aksidente sa sasakyan at ayaw siyang mawala. Umalis si Vanessa para sa kanyang paglalakad. Si Vanessa, pagkatapos tumawid sa isang lawa, ay gumagala sa kagubatan, nakarinig ng ingay at pinagbabaril. Nagtago siya at bumaril pabalik, tinamaan ang binti ng taga-baril. Natuklasan niya na ang bumaril ay ang kanyang sarili na nawala. Si Alex, na nag-aalala sa kanya, ay sinubukang kontakin siya, ngunit hindi siya tumugon. Hinarap siya ni Alex, inakusahan siyang inaalis siya sa kanyang buhay. Naalala ni Vanessa ang pangyayari at naghanap ng gamot, ngunit hindi ito ininom. Si Vanessa ay nanonood ng TV at iniimbitahan na sumali sa pagsasalo-salo ni Martel. Sa una, hindi niya ito pinapansin ngunit kalaunan ay nagpasya na sumali. Ibinahagi ni Martel ang kwento ng pagkalunod ng kanyang ama at ang kanyang pagkaunawa na ang mga tao ay walang kontrol. Siya ay naging matino sa loob ng maraming taon at pakiramdam ni Vanessa ay minamata siya. Aksidenteng napaso ni Martel ang kanyang kamay habang tinutulungan si Vanessa at maya-maya ay nagbuhos ng whiskey para sa kanyang sarili. Hinarap siya ni Vanessa tungkol sa napaso niyang kamay, ngunit sinabi ni Martel na gumaling na ito. Naglalakad siya at nakita siya ni Vanessa na may benda na kamay. Hindi siya makatulog ng gabing iyon, kaya kumuha siya ng rifle at naglakad-lakad. Nakakita si Vanessa ng nakabukas na bakod at may dugo sa gate na ito, posibleng mula sa isang babaeng nabaril niya. Tumawid siya sa bakod at nakakita ng natumbang arko ng puno. Itinali niya ang kanyang scarf sa isang sanga at minarkahan ang mga puno, ngunit nawala ang kanyang scarf. Sinabi ni Vanessa kay Alex ang tungkol sa pangyayari, ngunit hindi siya naniniwala sa kanya. Binigyan siya ng gamot na nasa asul na bote para inumin ito. Dumating si Martel na may benda sa kaliwang kamay, ngunit naalala ni Vanessa na ang nasaktan niya ay ang kanyang kanang kamay. Natakot, bumalik si Vanessa sa kagubatan at walang nakitang marka sa mga puno. Napansin niya ang isang taong palihim na papasok sa mga sanga nang papalapit siya sa arko. Itinago at itinutok ni Vanessa ang kanyang rifle kay Alex, na nagpahayag na siya ay isang Alex mula sa isang alternative universe. Ipinaliwanag niya na ang kagubatan ay konektado sa maraming universe na may maliit na pagkakaiba sa bawat isa. Bumisita si Alex sa mga universe at nagdisenyo ng isang teorya na nagsasabi na ang kagubatan ang pinagmulan at mayroong 4 na sulok sa loob ng mga parisukat kung saan maaari kang tumawid. Si Alex, isang physicist, at si Vanessa, isang guro sa matematika, ay hinahanap ang kanilang anak pagkatapos niyang iwan sila. Hindi pa sila nakatagpo ng universe kung saan buhay ang kanilang anak, at si Alex ay gumawa ng plano upang mahanap ang kanilang original na space gamit ang fishing wire. Bumisita sila sa bahay ng unang universe at nakahanap ng mga pampasabog. Si Martel, na binaon na ang kanilang mga katawan, ay pinagmumultuhan ng kanilang mga multo. Sinabihan ni na Alex at Vanessa si Martel na maging mabait bago bumalik sa kagubatan. Nag-set up sila ng wire at nagkasundo sa mga code words para makilala ang isa't isa. Bumalik sila sa room 1111, bed 8, kung saan nanatili ang anak ni Alex ng 3 buwan. Pumasok si Alex sa isang bahay at nakarinig ng kakaibang ingay. Natuklasan niya ang pag-aaway ng dalawang Martel at sinundan niya sila. Tumakas sila at nawala. Sinabi sa kanya ni Vanessa ang tungkol sa pagbaril sa sarili at naghalikan sila bago umalis. Nakatagpo ni Vanessa si Alex na nagpahayag na natagpuan niya ang isang bersyon ng kanyang sarili sa masayang pamilya ni Vanessa at Martel. Ipinaliwanag ni Alex na natutunan niya ang multiverse navigation at may mga pampasabog na magpapasabog sa pagpasok sa ibang mga mundo. Napagtanto ni Vanessa ang tunog na narinig niya sa simula ay ang tunog na narinig niya ngayon.
Umalis ulit si Alex at nag-imbestiga si Vanessa. Nakita niyang lasing si Alex at napag-usapan ang pagkawala niya sa kakahuyan. Pumasok si Martel sa silid at ibinagsak ni Alex si Vanessa na makikita ang isang Vanessa sa malapit. Nataranta si Alex at sinubukang barilin si Vanessa, ngunit nakialam si Martel. Ang baril ay aksidenteng na baril at namatay si Alex. Pinalaya ni Martel si Vanessa at pinabalik siya sa kagubatan, sinabing hindi siya bagay dito. Binaril niya ang kanyang sarili gamit ang parehong baril. Nagdalamhati si Vanessa sa kanyang mga nawalang mahal sa buhay at natagpuan ng isang patay na Alex na may marka ng singsing sa kasal sa daliri, na nagpapahiwatig na may pumatay at nagnakaw nito. Nakahanap si Vanessa ng masayang pamilya sa ibang universe at nagpas siyang umidlip. Si Alex, na pumatay sa isa pang Alex, ay natagpuan siya at dinala ang kanyang katawan sa kanyang piniling universe. Nakatakas si Vanessa sa pagsabog ngunit nilapitan ng isa pang Vanessa na nanlulumo sa kanyang anak. Pinapatay niya ang sarili gamit ang isang bato, tumatakbo palayo sa pinakamalapit na universe. Naliligo siya at nag-breakdown bago matulog. Nakita ni Vanessa ang isang ibong namamatay sa labas ng kanyang bintana, na inaliw ng isang bagong Alex. Pagkatapos ng mainit na almusal kasama sina Alex at Martel, tinanggap ni Vanessa ang kanyang bagong tahanan at nakakita lamang ng isang bata na tumatawag sa kanya ng mommy. Nakaka-excite malaman guys ang inyong opinyon sa pelikulang ito. Ibahagi nyo ito sa comment section sa ibaba. At kung nagustuhan nyo ang aking video, pakipindutin ang like at mag-subscribe para sa mas marami pang video. Kita-kits sa susunod.